Wow! Grabe, napaka-perfect naman itong pang-merienda. At yan nga po mga kalangga, so naisipan nga po natin gumawa ng simpleng merienda dahil sa walang pasok nga po itong aking mga tsunakits. At sa wakas, nagamit ko na rin po itong mga gamit ko sa pag-bake. Dahil sa matagal-tagal nga po tayong hindi nakapag-bake, nakagawa ng cake at yan nga po magagamit din sa wakas. At pinahawak ko nga po yung aking bunso sa aking mga tsunakits dahil sa wala rin silang pasok. At pag di nila hinawakan, bahala sila, wala silang pang-merienda. Yan nga po mga kalangga, so nakikita niyo po. Tinanggal ko lang po yung side by side ng ating pan. At next naman po natin gagawin itong ating cheese. Yes mga kalangga, ganyan lang po yung slice niya. At yan nga po, paisa-isa natin siyang ginagawa. At nilinis ko po muna yung ating pag-roll nitong ating pan. At yan nga po, nagamit ko rin po itong aking pag-roll sa mga ano po ba yon yung sa cake? Ano ba yung tawag yun? Basta yun, gumagamit ako niyan. Nagamit ko din sa wakas. Yan nga po mga kalangga. At yan, next step ay papalaman lang po natin ng ating cheese at yung pandikit po natin yung ating isang itlog. Yan po mga kalangga. Nasa sa inyo po yan kung margarine ng itlog po yung gagamitin nyo. At yan nga po, nagkamali ako dyan at nakapag-open na tayo ng itlog. Kaya yan. So, itlog na po yung ginamit ko. Yan nga po mga kalangga. At ganyan lang po, step by step lang. Ganyan lang po ang ating gagawin. At syempre, sayang naman po itong pinakahuli nitong ating pan. Kaya yan, ginamit ko na rin siya, ginawa ko rin. At itong ating itlog ay pwede natin siyang lutuin mamaya para pang scramble. And next na po nga po tayo dito sa ating paglulutuan. At yan nga po mga kalangga, ang hirap talaga kapag walang non-sticky na pan. Yes po mga kalangga, yung pang prito po. At yan nga po, gumamit lang po ko niyang ating kawali na malapad. Yes mga kalangga. At yan nga po, pahit-pahit lang para hindi po dumikit. At yan dahil sa hindi naman po non-sticky po ito, yan nasunog pong konti itong ating pan. At gustong gusto ko naman po yan dahil toasted. At yan nga po, second batch na nga po tayo mga kalangga at yan, naglagay ako ulit ng margarine soap dun sa ating kawali. At dito sa second batch, hindi na po ako nagpahid ng margarine doon sa gilid ng kawali, yes mga kalangga. At ganito na lang po yung aking ginawa. Yung mismong tinapa, yun na lang po yung pinahiran ko para pagbaliktad niya ay yun nga po, diretso na po siya dun sa ilalim ng kawali. At yan nga po, ito nga po yung technique sa mga walang non-stick na pan. Yan nga po mga kalangga. O diba, sandali at madali lang po siyang gawin. At paulit-ulit lang nga po yung ating gagawin mga kalangga hanggat may tinapay pa nga po tayong niluluto. At kapag okay na nga po, pinaka-last part natin mga kalangga ay yung ating itlog. Yes mga kalangga, iprito na nga po natin yun dahil sayang naman po yun. Pwede natin siyang pang ulam or pang palaman. At yan nga po mga kalangga, nandito na nga po tayo sa ating next step na gagawin. Yan, naluto na nga po natin yung mga tinapay. At ibudbud na nga po natin ito sa ating Milo and Bear Brand. At grabe, napaka-perfect niya pong pang-merienda nito. At kung sa sangkap na cheese, ay mas maganda po yung natutunaw po yung inyong gamitan para sulit na sulit naman po yung paggawa sa merienda na ito dahil ito po yung aming nagamit ay hindi po siya natutunaw. Kaya yun lang po yung nabili ng aking jusawan na available. At yan nga po mga kalangga, napaka-perfect na pang-merienda nito. Try nyo na at napakasarap. Hanap-hanapin nyo yung anak ko ay nagpapagawa na naman. Kaya try nyo na mga kalangga. Napaka-perfect din po itong pang-business. At yan nga po, hanggang dito na lang po ang ating mini vlog. Thank you for watching. Ingat!